Ang pangalan ko ay Annalisa Benitez. Ako ay 38 taong gulang. At alas 2:17 ng isang napakalamig na umaga ng Huwebes, ang nakababatang kapatid ko ay tumayo sa pasukan ng aking bahay na hawak ang susi ng aking SUV at hiniling sa akin na aminin ang krimen na kanyang ginawa. Isang headlight ang basag. Isang madilim na gasgas ang tumawid sa harapang bumper at isang manipis na pulang marka ang tumakbo sa kahabaan ng hood. Bigla siyang lumitaw mula sa wala, bulong niya. Bahagya ko lang siyang nauntog. Pagkatapos ay inamin niyang umalis siya ng magmaneho. Wala silang ideya na 3 linggo ang nakalipas sa loob ng isang hukuman ng Regional Trial Court ay nanumpa ako na pangangasiwaan ang katarungan ng walang takot, pabor o impluwensya ng pamilya. Tiningnan ng kapatid ko ang aking simpleng apartment, sulyap sa aking lumang sweatshirt at ngumiti. "Sino ang maniniwala sa iyo?" tanong niya. Akala niya ang kanilang paghamak ay nabura ang lahat ng aking itinayo. Hindi niya alam na naitala na ng SUV ang banggaan, ang usapan sa loob ng sasakyan, at ang ruta na kanyang tinahak matapos iwanan ang isang sugatang lalaki sa kalye. Bago sumikat ang araw, ang kasinungalingan na gusto ng pamilya kong dalhin ay magbubunyag kung sino talaga sila. Bago ko sabihin kung ano ang susunod nilang ginawa at kung ano ang nangyari nang pumasok ang katotohanan sa kwarto, sabihin mo sa akin anong oras na sa lugar mo at saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang aabot ng kwentong ito. Ang pangalan ng kapatid ko ay Carolina Benitez at sa karamihan ng aming buhay, tinatrato siya ng aming mga magulang na parang pamumuhunan ng pamilya. Sa edad na 33, tumatakbo siya para sa upuan sa sangguniang panlungsod ng Quezon City na may kampanyang nakatuon sa pananagutan, mas ligtas na kalye at pamumuno na may integridad. Ang kanyang mukha ay nasa mga bus shelter, flyer sa kapitbahayan at sa campaign van na ayaw niyang minaneho noong gabi dahil puno ito ng logo. Ang aming ina na si Diana ay namumuno sa ilang organisasyong pangkomunidad at ipinakilala si Carolina bilang kinabukasan ng serbisyong pampubliko. Ang aming ama na si Ricardo ay 25 taon nang nagpapayo sa mga kandidatong politikal at naniniwalang kayang kontrolin ang bawat krisis kung ang tamang kwento ang unang makarating sa publiko. Sa kanilang bersyon ng pamilya, si Carolina ang kinabukasan. Ako ang babala. Sinasabi nila sa mga kaibigan na iniwan ko ang law school matapos makipagtalo kay Papa. Bagaman lumipat ako, nagtapos, nag-clerk sa isang hukom ng RTC, nagsilbing assistant public prosecutor, at nagtayo ng karera na hindi nila kailanman pinagtuunan ng pansin. Tuwing sinusubukan kong banggitin ang trabaho ko, inililihis ni Papa ang usapan tungo kay Carolina. Sa kalaunan, tumigil na akong magpaliwanag. Hiniram ni Carolina ang aking SUV dahil sinabi niyang may photographer na sumusunod sa kanya pagkatapos ng donor reception. Sinabi niyang kailangan niya ng walang markang sasakyan pauwi. Sumang-ayon ako dahil ginamit na niya ang parehong dahilan dati at dahil may lumang bahagi pa rin sa akin na tumutugon tuwing sinasabi niyang, "Pakiusap, Ana, kailangan ko ang kapatid ko." Alas 11:40, nag-text siya na ibabalik niya ang kotse kinabukasan. Alas 2:17, dumating siya sa pintuan ko na amoy pabango, peppermint at alak. "Sabihin mo ng eksakto kung ano ang nangyari," sabi ko. "Nasabi ko na." "Hindi, ibinigay mo ang bersyon na gusto mong ulitin." Nawala ang takot sa kanyang mukha, pinalitan ng kontroladong mukha na ginagamit niya sa mga hostile na interview. Nagmamaneho ako papuntang kanluran sa EDSA. May lalaking tumuntong sa kalsada. Madulas ang simento at hindi ako makahinto. "Tumawag ka ba ng 911? "Hindi." "Huminto ka ba?" Tumingin siya sa aming mga magulang. "Carolina." Bumagal ako. Nakita kong gumalaw siya. Pagkatapos ay umalis ka. Hinigpitan ng ina ang hawak sa kanyang bag. Hindi nakakatulong ang interogasyong ito. Hindi ito interogasyon. May lalaking tinamaan ng sasakyan ko at iniwan niya ito. Naglakad si Papa sa bintana at tumingin sa kalye. "Nakarehistro ang SUV sa iyo." Simple ang solusyon. Sabihin mong ikaw ang nagmaneho,
Kukuha tayo ng abogado at ilalarawan natin bilang aksidente dahil sa mahinang visibility. Tinitigan ko siya. May handa ka ng kwento. Decades na akong humahawak ng krisis. Hindi ito krisis ng kampanya. May nasugatan. Ipinagsiklop ni Carolina ang mga braso. Palagi kang nagpapalaki ng lahat. May dugo sa kotse ko. Lumapit ang ina. Ibaba ang boses mo. Hindi kailangang marinig ito ng mga kapitbahay. Ang unang alalahanin niya ay hindi ang biktima, ang kalayaan ko, o ang kaligtasan ni Carolina, kundi ang marinig. Nag-vibrate ang telepono ko sa console table. May notification mula sa security ng hukuman. Motion detected. Complete na ang synchronization ng kamera ng sasakyan. May factory collision system ang SUV ko, pero pagkatapos ng mga banta na konektado sa isang organisadong krimeng kaso, idinagdag ng judicial security ang encrypted cameras at automatic cloud storage. Na-activate ang sistema pagkatapos ng biglaang impact o hindi pangkaraniwang deceleration. Wala si Carolina ng alam tungkol dito. Ibinaba ko ang telepono ng nakaharap. Nagpatuloy si Papa na parang naaprubahan na ang aking pag-amin. Makikita ng pulis ang rehistro mo at ang kasaysayan ng hidwaan natin. Sasabihin ni Carolina na dumating siya rito pagkatapos mong tumawag. Kami ni Diana ang magpapatunay na galit ka. Nagmumungkahi kayo ng magkakasamang maling pahayag. Pinoprotektahan namin ang pamilya. Sabi ng ina, hindi, pinipili ninyo kung sino sa pamilya ang dispensable. Nag-roll ng mata si Carolina. Tinanong ko kung nakainom siya. Sumagot si Papa para sa kanya. Nasa ilalim siya ng legal limit. Hindi mo alam yon. Kilala namin si Carolina. Kilala nila ang donor list at preferred camera angle niya. Hindi nila alam kung lasing siya nang iwanan niya ang isang tao sa kalsada. Lumapit si Carolina. May utang ka sa akin. Para saan? Para sa pag-alis. 3:12, inilipat ni Papa ang lahat sa living room at nagsimulang magtalaga ng papel. Sinabihan niya ang ina na tawagan ang campaign manager ni Carolina at sabihing may food poisoning siya pagkatapos ng donor reception. Inutusan niya si Carolina na burahin ang anumang mensahe tungkol sa SUV ko. Pagkatapos ay hiniling ang telepono ko. Hindi, kailangan naming malaman kung anong impormasyon ang nandoon na. Gusto mong itago ang ebidensya? Humigpit ang panga niya. Huwag mong gamitin ang wikang courtroom sa akin. Taon-taon niyang tinutuya ang karera ko sa gobyerno bilang walang kabuluhang paperwork. Ngayon ay nasaktan siya sa mga terminong legal na akala niya wala akong karapatang gamitin. Nag-scroll si Carolina sa social media. Wala pang online. Pwedeng matagal ang scanner accounts, sabi ni Papa. Ang unang ulat ang mahalaga. Tumingin ang ina sa akin. Sabihin mong pagod ka. Sabihin mong akala mo basurahan ang tinamaan at nagpatuloy. Mukhang kapani-paniwala. Kanino? Sa normal na tao, sagot ni Carolina. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Ang mensahe ay mula kay Marcos Santos, ang Judicial Security Officer na nakatalaga sa aking hukuman. Automated collision alert mula sa rehistradong sasakyan mo noong 1:41 a.m. Ligtas ka ba? Si Marcos ang tumulong mag-install ng sistema pagkatapos nakunan ng litrato ng isang associate nang nasasakdal ang aking tirahan. Sumagot ako, ligtas ako. Hiniram ang sasakyan. I-preserve ang lahat ng nai-upload na footage. Huwag i-access maliban kung autorisado sa ilalim ng protocol o hiniling ng mga investigador. Agad dumating ang sagot. Confirmed. Nagsimula ang preservation lock. Itinago ko ang mensahe. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang aabot ng pamilya ko kapag naniniwala silang sa kanila lang ang katotohanan. Tumunog ang telepono ng ina. Naglakad siya sa kusina. Pero maliit ang apartment kaya marinig namin. Hindi. Nandito siya sa amin, sabi niya sa kausap. Maaga siyang umalis sa event. Oo, sigurado kami. Pagkatapos ay nagbago ang boses niya. May video. Gaano kaliwanag. Tumigil ang lahat. Bumalik siyang maputla. May campaign volunteer na nakarinig na may doorbell camera na naitala ang bahagi ng aksidente. Madilim ang imahe. Pero mukhang kay Annalisa ang SUV. Tinitigan ako ni Carolina. May kamera ba ang mga kapitbahay mo? Karamihan ng building mayroon. Itinuro siya ni Papa. Kaya mag-report si Annalisa ng pinsala bago makontak ng pulis.
Ang voluntaryong pagsisiwalat ay ginagawa siyang responsable. Ang panik ni Carolina ay naging galit. Sinabi mong walang nakakita sa akin. Sinabi kong wala akong nakita. Ano ang ginagawa mo bago ang impact? Tanong ko. Wala. Naka-cellphone ka ba? Hindi. Mabilis ba ang takbo? Hindi ko alam. Nag-iisa ka ba? Oo. Masyadong mabilis ang sagot niya. Taon-taon ng pagsusuri sa saksi ang nagturo sa akin na ang bilis ay hindi palaging nangangahulugang katapatan. Minsan ay nagpapakita ito ng rehearsal. Kumuha si Papa ng sobre at nagsimulang magsulat ng timeline. Umalis si Annalisa noong 1:15. Nangyari ang aksidente malapit sa 1:40. Nagpanik siya, umuwi at tinawagan si Carolina. Dati mong sinabi na dumating si Carolina pagkatapos marinig ang aksidente. Ipinaalala ko sa kanya. Tumigil siya sa pagsulat. Tumingin ang ina sa amin. Aling bersyon ang mas maganda? Ang tanong na yon ay nanlamig sa akin. Hindi sila nagdedesisyon kung magsisinungaling. Ine-edit nila ang kasinungalingan. Pagkatapos ay nagkamali si Carolina. Sinabi ni Evan na walang tao sa kalye. Natahimik ang kwarto. Sino si Evan? Tanong ko. Wala. Sinabi mong nag-iisa ka. Nagkamali ako. Tumayo si Papa. Hindi ito relevant. Nagiging relevant ito kapag 4 na tao ang nagtatayo ng maling timeline. Kumislap ang mata ni Carolina. Huwag kang magpanggap na ikaw ang may kontrol. Ako ang may kontrol kung isusuko ko ang buhay ko para sa mga desisyon ninyo. Nag-buzz ang telepono ni Papa. Binasa niya ang screen. Buhay ang biktima. May relief sa pekeng mukha ni Carolina pero mabilis itong nawala. Kaya hindi na kailangang maging malaking kaso. Tinitigan ko siya. Nabuhay ang isang lalaki. At ang unang naisip mo ay baka mas maliit ang mga kahihinatnan. Tinitigan niya ako ng galit. Hindi mo naiintindihan kung ano ang nakaatang. Nauunawaan ko ng lubos. Tumayo si Papa sa pagitan namin. Annalisa, tutulungan mo ba ang kapatid mo? Hindi. Tinakpan ng ina ang bibig. Dahan-dahang tumayo si Carolina. Kaya sasabihin ko sa pulis na ikaw ang nagmaneho. Kalmado ang banta niya dahil naniniwala siyang ang kalmado ay nakakumbinsi. Sinadyang ituturo mo ba ako bilang driver? Tanong ko. Hindi mo mapapatunayang nagsisinungaling ako. Sigurado ka ba? Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagatubili siya. 4:28, dumating ang campaign manager ni Carolina. Ang pangalan niya ay Evan Cruz. At sa sandaling makita ko siya, nalaman ko kung bakit nagsinungaling siya na nag-iisa siya. Maganda ang itsura, kinakabahan, at may asawang anak ng isa sa pinakamalaking donor ni Carolina. May pulang marka sa noo niya at nanginginig ang kamay nang tanggalin ang guwantes. Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ko. Iniiwasan ni Carolina ang tingin ko. Tumutulong siya sa amin na pamahalaan ang sitwasyon. Sulyap ni Evan sa mga susi. Kailangan nating pigilan ito. Nasa SUV ka. Tumingin siya kay Papa. Inulit ni Carolina ang claim mo na walang tao sa kalye. Sinabi kong wala iyon. Sumagot siya ng galit. Huminga si Evan. Nasa passenger seat ako. May natanggap si Carolina na banta kaya tiniyak kong ligtas siyang makauwi. Nakainom ka ba? 2 inumin. At si Carolina, nag-atubili siya. Ininterumpi ni Papa. Hindi tayo nagsasagawa ng interview. Hindi, nagtutulungan kayo sa testimonya. Nagbago ang ekspresyon ni Evan. Hindi tulad ng pamilya ko, naiintindihan niya ang seryosidad ng pariralang iyon. Ano ba talaga ang trabaho mo sa gobyerno? Tanong niya. Tumawa si Carolina. Nagsusulat siya ng report. Nagsulat ako ng report, sabi ko. Nagpresenta rin ako ng ebidensya sa grand jury, nagsuri ng saksi, nakipag-negotiate ng cooperation agreement, at nangatuwiran sa sentencing motion. Napakunot ang ina. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Dahil hinihingi ninyo sa akin na gumawa ng krimen habang inaakala ninyong napakaliit ako para makilala ang mga iyon. Kinaway ni Papa ng dismissively. Walang humihingi sa iyo na gumawa ng felony. Ang false reporting, obstruction, evidence tampering, at coordinated statements ay hindi problema sa rehistro. Lumapit si Carolina sa akin. Akala mo ba pwede mo akong aralan pagkatapos ng ginawa mo 8 taon ang nakalipas?
Alam ko ang ibig niyang sabihin. Sa unang political internship niya, ginamit niya ang pangalan ko sa rental agreement pagkatapos sirain ang isang apartment sa party. Binayaran ko ang gastos dahil nangako siyang sisirain ni Papa ang kinabukasan niya kung malaman ang totoo. Akala ko ay pinoprotektahan ko siya. Sa halip, tinuruan ko siyang available ang identidad ko tuwing naging inconvenient ang sa kanya. "Tinakpan mo ako noon," sabi niya. "Pwede mong gawin ulit. Pinsala iyon sa ari-arian. Walang nasaktan. Nagsinungaling ka." Oo, at mali iyon. Sinunggaban ni Papa ang aking pag-amin. Kaya may limitasyon ang moralidad mo. May kasaysayan ito. Naiintindihan ko kung paano ang isang kompromiso ay nagiging permiso sa susunod. Humigpit ang mukha ni Carolina. Masaya kang tumulong noong naramdaman mong kailangan ka. Iyon ba ang paniniwala mo? Naniniwala akong mas kailangan ninyo ako kaysa kailangan namin kayo. Wala kang asawa, walang anak, walang public life, at walang nakakakilala sa pangalan mo sa lungsod na ito. May contacts si Papa. May komunidad ang ina. May supporters ako. Kung sabihin namin lahat na ikaw ang nagmaneho, sino ang paniniwalaan ng pulis? Tinitigan siya ni Evan. "Carolina, tama na." Itinuro niya ako. Gusto niya ng away. "Sige, sabihin nating kinuha ni Annalisa ang kotse pagkatapos ng reception." Galit siya, posibleng lasing, at naging unstable nang harapin ko siya. Hindi tinanggihan ng ina ang ideya. Nagtanong siya, "Magdudulot ba ng komplikasyon kung ire-report nating ninakaw ang kotse?" Doon ako tumigil sa pagtingin sa mga takot na kamag-anak at nagsimulang makita ang mga kalahok. Naglakad ako papunta sa opisina ko. Sinundan ni Papa, "Huwag kang tatawag kaninuman." Hinawakan niya ang braso ko. Tinitigan ko ang kamay niya hanggang ibaba niya ito. Pagkatapos ay binuksan ang pinto. Nakasabit ang itim kong robe sa likod nito. Ang aking judicial commission ay naka-frame sa ilalim ng selyo ng Regional Trial Court. May litrato na nagpapakita sa akin na nanunumpa sa tabi ng Chief Judge. Sa mesa ay may plaque na nakaukit, "The Honorable Annalisa E. Benitez, Hukom ng Regional Trial Court." Walang nagsalita. Lumapit si Carolina. "Ano iyan?" "Ang commission ko. Hukom ka. Hukom ng RTC." Tinitigan ng ina ang litrato. "Hindi mo kailanman sinabi sa amin. Sinabi ko sa inyo ang tungkol sa confirmation hearing ko." Sinabi ni Papa na abala siya sa paghahanda kay Carolina para sa debate. Binanggit ko ang investiture ceremony ko. Sumagot kayo ng mga litrato ng campaign signs niya. Tumingin si Carolina sa robe at sa akin. Gaano nakatagal? Hinirang ako 3 buwan ang nakalipas at nanumpa 3 linggo ang nakalipas. Naupo si Evan. Unang, nakabawi si Papa, kaya naiintindihan mo ang discretion. Humahawak ang mga hukom ng sensitibong sitwasyon. Hindi pinapayagan ng posisyon ko na burahin ang isang krimen. Binibigyan ka nito ng kredibilidad, sabi niya. Gamitin mo. Gusto mong mag-sumite ang isang hukom ng maling ulat. Gusto kong protektahan ang pamilya ko. Gusto mo ng impluensya ng walang pananagutan. Ang shock ni Carolina ay naging kalkulasyon. Kung magiging pampubliko ito, pwede ring masaktan ka. Ikokonekta ng mga headline ang isang hukom sa isang tinagong pagtakas. Totoo iyon. Pwede kang mawalan ng trabaho kung sabihin kong ikaw ang nagmaneho. Hindi ako mawawalan para sa pagsasabi ng totoo. Binuksan ko ang security application. May mapa na nagpakita ng ruta ng SUV, oras ng impact, data ng bilis, status ng camera, at confirmation ng preservation. Naitala ng sasakyan ng banggaan. Sabi ko, exterior video, interior audio, GPS history, braking data, at mga imahe mula sa parehong front seat ay automatikong na-upload. Nakalock ang orihinal na file sa server ng Judicial Security. Nawala ang kumpiyansa ni Carolina. Bulong ni Evan, interior audio? Oo, tinitigan ako ni Papa. Alam mo ito? Alam kong naitala ng sistema ang impact. Hindi ko alam kung ano ang laman ng footage. Pinayagan mo kaming magsalita. Hindi ko pinilit ang sinuman na gumawa ng timeline, magbura ng mensahe, magbanta sa akin o pag-usapan ang pag-frame sa akin. Naupo ang ina sa gilid ng mesa ko. Annalisa, huwag mong gawin ito. Wala akong ginawa. Si Carolina ang nagmaneho.
Naroon si Evan. Kayong lahat ang nagdesisyon na ang buhay ko ay katanggap-tanggap na kalasag. Naging maliit ang boses ni Carolina. Ano ang mangyayari ngayon? Kumuha ka ng abogado na kakatawan sa iyo. I-preserve ang bawat mensahe, sumuko ng totoo, at huminto sa pakikipag-ugnayan sa mga saksi. At kung tumanggi ako, mananatili pa rin ang ebidensya. Umusad si Papa. Sisiraan mo ba ang sarili mong kapatid? Hindi. Tumututol ako na hayaang sirain niya ang iba at tawagin itong katapatan. Nang 8:00 ng umaga, natukoy ang nasugatang lalaki bilang 21 taong gulang na si Samuel Ortega, isang maintenance supervisor na naglalakad pa uwi matapos kansilahin ng malamig na kalsada ang kanyang bus route. May bali sa binti, basag na tadyang at pinsala sa ulo. Inaasahan ng mga doktor na mabubuhay siya, pero hindi pa matukoy kung magdudulot ng permanenteng pinsala ang trauma. Habang naghihintay ang pamilya niya sa ospital, ang pamilya ko ay pinag-uusapan pa ang polling numbers. Doon natapos ang anumang pag-aalinlangan na natitira sa akin. Kumuha si Carolina ng defense attorney na nagngangalang Rebecca Santos. Dumating si Rebecca makalipas ang 9, nakinig sa limitadong account at agad inutusan ang lahat na tumigil sa pagsasalita. Inutusan niya si Carolina at Evan na i-preserve ang telepono nila at binalaan ang mga magulang ko na ang kanilang usapan ay maaaring maging ebidensya kung matuklasan ng mga investigador ang koordinasyon. Tumutol si Papa. Pribadong usapan ng pamilya iyon. Ang pribadong usapan ay nagiging ebidensya kapag tungkol ito sa pagtatago ng krimen, sagot ni Rebecca. Tinitigan ako ni Carolina na parang ako ang gumawa ng batas. Tinanong ni Rebecca kung natingnan na ang recording. Sabi kong hindi. Tinanong niya kung ire-release ko ito. Ipinaliwanag ko na nakastore ang file sa pamamagitan ng judicial security at na-notify ko ang mga opisyal ng hukuman. Susundin ko ang preservation process, hihingi ng ethical guidance, at iiwasan ang paggamit ng opisina ko para impluwensyahan ang investigasyon. Galit na galit si Papa. Ginawa mo itong usapin ng hukuman. Sumagot si Rebecca bago ako. Ginamit ng anak mo ang sasakyan ng isang protektadong hukom, na-trigger ang security system at di umano'y nakilahok sa plano na magbigay ng maling impormasyon. Tama ang paghawak ni Hukom Benitez sa komplikasyon. Ang marinig ang titulo ko ng malakas ay walang nagdulot na kasiyahan. Inilantad lang nito kung gaano sila kakulang sa pagpansin sa buhay ko. Lumipat kami sa bahay ng mga magulang ko dahil natatakot si Carolina na makuhanan ng litrato sa pagpasok sa law office. Sa hallway ay nakadisplay ang debate trophies niya, campaign articles, at naka-frame na awards. Nawala ang litrato ko sa law school taon na ang nakalipas dahil sinabi ng ina na hindi tumutugma ang frame sa kwarto. Dumating ang 2 detective noong 10:30. Ipinaliwanag ni Rebecca na kusang susuko si Carolina pero magbibigay ng buong pahayag sa ilalim ng payo ng konseho. Hinati kami ng mga detective. Si Detective Lena Alvarez ang nag-interview sa akin sa study ni Papa. Ipinakilala ko ang sarili, isiniwalat ang posisyon, at humiling na walang professional courtesy. Ipinaliwanag ko kung bakit hiniram ni Carolina ang SUV nang bumalik siya at kung ano ang hiningi niya sa akin. Ibinigay ko rin ang contact ng judicial security. Alam mo ba na nakainom siya? Tanong ng detective. Hindi. Bakit kailangan niya ang sasakyan mo? Sinabi niyang may photographer na sumusunod sa campaign van niya. Binuksan ng detective ang folder. May saksi na nakakita sa SUV mo malapit sa donor venue noong 12:58. May isa pang kamera na naitala itong tumatakbo nang humigit kumulang 93 km/h sa 56 km/h zone bago ang banggaan. Sinabi sa akin ni Carolina na biglang lumitaw ang pedestrian. Kinontrol ko ang sagot, naiintindihan ko. Pagkatapos ay idinagdag ni Detective Alvarez, tumawag ang kapatid mo sa pulis at iminungkahi na baka kinuha mo ang sasakyan pagkatapos ng reception. Naroon niyon. Kahit pagkatapos makita ang napanatiling data, inilagay ako ni Carolina sa likod ng manibela. Kailan niya ginawa ang pahayag na iyon? Bandang 6:15. Tinukoy ba niya ako bilang driver? Sinabi niyang hindi siya sigurado pero iminungkahi na may access ka sa sasakyan at baka emotionally distressed.
Habang inaayos ng abogado niya ang pagsuko, gumawa si Carolina ng alternatibong record. Nasa bahay ako, sabi ko. Ang kamera ng building, alarm records at entry system ko ang magpapatunay. Kinukuha namin ang mga record na iyon. Pagkatapos ng interview, nahanap ko ang mga magulang ko sa dining room. Isinara ni Papa ang pinto. Kailangan mong itama ito. Itama ang ano? Akala ng detective na sadyang sinisika ni Carolina. Ginawa niya. Natakot siya. Strategic siya. Ipinagsiklop ng ina ang mga kamay. May mga reporter na nagtatanong. Alam ng kampanya na wala sa bahay ang sasakyan niya kagabi. Kaya dapat niyang suspendihin ang kampanya. Tinitigan ako ni Papa. Hinding-hindi. Isang kandidatong tumatakbo sa public safety ang nag-iwan ng nasugatang lalaki sa kalsada at nalinlang ang pulis. Di umano, sumagot siya ng galit. Nakita ko ang SUV ko at narinig ang kanyang pag-amin. Ibinaon ng ina ang boses. Kapatid ka niya bago ka maging hukom. Pareho ako. Ang pagiging kapatid niya ay hindi nangangailangan ng kasinungalingan. Naglakad-lakad si Papa sa tabi ng mesa. Palagi mong gusto ito. Hindi ka makikipagkumpetensya kay Carolina ng hayagan. Kaya ngayon ginagamit mo ang batas para hiyain siya. Hindi ko alam na nagkukumpetensya kami. Alam mo kung ano ang kinakatawan niya sa pamilyang ito. Oo, siya ang inyong pamumuhunan. Ako ang inyong insurance policy. Nagsimulang umiyak ang ina. Akala namin kailangan ni Carolina ng mas maraming suporta dahil mas malaki ang pressure sa kanya. At inakala ninyong wala akong kailangan dahil tumigil na akong humingi. Naniniwala kayong naglalaboy ako. Nagtapos ako malapit sa top ng klase, nag-clerk sa federal court, nag-prosecute ng corruption cases, at naging hukom. Bawat tagumpay na hindi ninyo pinansin ay binigyang kahulugan ninyo bilang patunay na wala akong nakamit. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Papa. Ngayon akala mo ang titulo na iyon ay nagpapabuti sa iyo kaysa sa amin. Hindi. Tinuruan ako nito na ang titulo ay nagpapakita ng kaunti. Ang ginagawa ng mga tao kapag naging mahal ang katotohanan ang nagpapakita ng lahat. Pumasok si Carolina na pulang-pula ang mata. Sabi ni Rebecca, pwedeng sirain ako ng recording. Ipapakita ng recording kung ano ang nangyari. Pareho lang. Hindi. Tumingin siya sa aming mga magulang. Sabihin ninyo sa kanya. Sabi ni Papa buhay ang biktima. Baka maiwasan ng restitution ang mas malaking pinsalang pampubliko. Lumapit si Carolina. Maghihingi ako ng tawad at babayaran ang medical bills niya. Pero kung ire-release ang recording na iyon, tapos na ang karera ko. Naniniwala ka pa ring ang ebidensya ang problema. Iyon lang ang nagpapatunay na ako ang nagmaneho. Tumawag ka sa pulis at iminungkahi na ako ang may kasalanan. Sinabi kong hindi ako sigurado. Sigurado ka, bumibili ako ng oras gamit ang kalayaan ko. Sumigaw si Carolina, may judgeship ka, mayroon ka ng lahat. At dahil sa wakas na tuklasan mo iyon, akala mo kaya kong mawala ito? May kahihiyan sa mukha niya, pero ang kahihiyan ay hindi pananagutan. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Sabihin ang totoo nang hindi nakikipag-negotiate kung gaano karaming katotohanan ang kayang tiisin ng reputasyon mo. Sinuri ng mga investigador ang recording ng hapon na yon kasama ang judicial security. Wala ako roon at hindi humiling ng access. Makalipas ang 2 oras, inihayag ni Rebecca na magbibigay si Carolina ng corrected statement. Mas masahol ang ebidensya kaysa sa inamin niya. Ipinakita ng interior footage na umiinom siya mula sa silver flask habang nagmamaneho. Paulit-ulit na sinabihan ni Evan na bawasan ang bilis. Nagbabasa si Carolina ng campaign messages nang tamaan ng SUV si Samuel Ortega sa loob ng marked crosswalk. Pagkatapos ng impact, sumigaw si Evan na huminto at tumawag ng ambulansya. Huminto siya ng kalahating block ang layo, tumingin sa rear window at sinabi, kung mananatili ako, tapos na ang kampanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa parking garage kung saan sinuri nila ang pinsala. Iminungkahi ni Evan na tumawag ng anonymous sa emergency services. Tumanggi si Carolina at tinawagan si Papa sa pamamagitan ng hands-free system ng sasakyan. Naitala rin ang usapang iyon. Inutusan ni Papa na huwag gamitin ang personal na telepono at direktang magmaneho sa apartment ko dahil nakarehistro ang SUV sa pangalan ko. Sabi niya,
Walang visible na karera si Annalisa, kayang pigilan ang pinsala sa paligid niya. Sumali ang ina sa tawag at sinabing makikipagtulungan ako pagkatapos nilang ipaalala kung gaano nila ako tinulungan. Nagtanong si Carolina kung ano ang mangyayari kung tumanggi ako. Sumagot si Papa, kaya gawin nating mukhang may kasalanan ang pagtanggi niya. Bumalik ang mga detective na may warrant para sa ilang device. Nangatuwiran si Papa na pribadong komunikasyon ng pamilya ang tawag. Ipinabatid ni Detective Alvarez na walang ganitong pribilehiyo. Hiniling ng ina na makialam ako. Alam mo kung paano gumagana ang sistema, sabi niya, kaya hindi ako makikialam. Kinolekta ng mga opisyal ang telepono ni Papa, tablet ng ina, campaign laptop ni Carolina, at work phone ni Evan. Ibinalik na ni Evan ang personal device niya at nagsimulang makipag-negotiate ng cooperation. Nang malaman yon ni Carolina, tinawag niya siyang traidor. Sinabihan kanyang huminto, paalala ko sa kanya. Pinoprotektahan niya ang sarili. Eksaktong inaasahan ninyo sa akin para sa inyo habang tinatanggihan ako ng karapatang protektahan ang sarili. Ibinigay ni Carolina ang corrected interview sa police department. Naghintay ako sa hiwalay na kwarto bilang saksi habang inaayos ng Ethics Council ng hukuman ang pansamantalang reassignment ng mga kaso ko. Bagaman wala akong ginawang mali, kailangan ng transparency ang distansya mula sa anumang hitsura na maaaring impluwensyahan ng posisyon ko ang lokal na awtoridad. Kaunti bago mag-6, bumalik si Detective Alvarez. Inamin ng kapatid mo na siya ang nagmaneho, umalis sa eksena at gumawa ng maling pahayag. Sinasabi niyang pinilit siya ng ama mo na ituro ka. Siya ang gumawa ng plano pero pinili pa rin niyang sundin ito. Sumang-ayon. Tinanong ko tungkol kay Samuel. Nagkamalay siya ngayong hapon. Napakalakas ng relief na naramdaman ko kaya hinawakan ko ang mesa. Naalala niya ang umalis na sasakyan. Sabi ng detective, humiling ang pamilya niya ng privacy. Naiintindihan ko. May isa pang bagay, patuloy niya. Sinasabi ng kapatid mo na ikaw ang nag-install ng camera para subaybayan siya. Mali iyon. Nag-install ang judicial security pagkatapos ng threat assessment. Mas maaga ang record kaysa sa paggamit niya ng sasakyan. Nakumpirma namin iyon. Kahit habang nagtatapat, sinusubukan ni Carolina na gawing corrupt ang hitsura ng ebidensya. Nang bumalik kami sa bahay ng mga magulang, may mga reporter na nagtipon sa kabilang kalye. Inihayag ng kampanya ni Carolina na sinuspinde niya ang kandidatura dahil sa seryosong personal na usapin. Kinumpirma ng abogado ni Evan na pasahero siya at hinimok ang driver na huminto. Hindi na mapigilan ang kwento. Pinapanood ni Carolina ang television vans sa pamamagitan ng kurtina. Tapos na ito, bulong niya. Tinawagan ni Papa ang mga donor. Binura ng ina ang mga litrato mula sa charity pages niya. Walang banggit kay Samuel Ortega. Pinatay ko ang telebisyon. Huwag ninyong ituring ang pampublikong paglalantad bilang pinakamasamang resulta. Tinitigan ako ni Carolina ng galit. Madali para sa iyo ang magsabi. Itinago mo ang buhay mo hanggang naging untouchable ka. Hindi ako untouchable. Na-reassign ang mga kaso ko ngayon dahil sa ginawa ninyo na lumikha ng ethical issue. Susuriin ang conduct ko at lilitaw ang pangalan ko sa bawat artikulo. Ang pagkakaiba ay hindi ko itinayo ang identidad ko sa paniniwalang para sa iba ang mga kahihinatnan. Tinapos ni Papa ang tawag. Nawala ang kampanya ni Carolina. Nasisiyahan ka ba? Hindi ito paghihiganti. Mukhang paghihiganti. Ang paghihiganti ay ang paggamit ng posisyon ko para parusahan siya. Lumayo ako at hinayaan ang ebidensya na magsalita. Pwede mong sinira ang recording. Natahimik ang kwarto. Nalaman ni Papa kung ano ang inamin niya. Tinatanong mo pa rin kung bakit hindi ako gumawa ng isa pang krimen. Sabi ko, pinoprotektahan ng pamilya ang isa't isa. Pinoprotektahan ng malusog na pamilya ang mga tao mula sa panganib. Pinrotektahan ng pamilyang ito si Carolina mula sa pananagutan at tinawag ang iba bilang expendable. Tumayo ang ina. Huwag kang magsalita tungkol sa amin na parang kriminal. Pinag-usapan ninyo ang maling testimonya, pagbura ng ebidensya at pag-frame sa akin. Anong salita ang mas gusto ninyo? Tinakpan ni Carolina ang tenga. Tama na.
Hindi. Gusto ninyong dalhin ko ito. Ngayon marinig ninyo kung gaano ito bigat. Umusad si Papa palapit sa akin, pagkatapos ay tumigil nang makita ang mga opisyal malapit sa pasukan. Taon-taon ninyong sinabi sa akin na wala ako dahil hindi ninyo tiningnan. Sabi ko, ngayong gabi, ginamit ninyo ang imahinaryong kawalan na yon para bigyang katwiran ang pagsasakripisyo sa akin. Mahalaga ang karera ko, pero kahit wala akong titulo, walang ipon at walang naghihintay sa akin, hindi pa rin pag-aari ninyo ang buhay ko. Bulong ni Carolina, pasensya na. Nagsisisi ka ba na tinamaan mo siya? Nagsisisi sa pag-alis, nagsisisi sa pagsisi sa akin, o nagsisisi na may recording. Hindi siya makasagot. Nag-withdraw si Carolina sa karera sa City Council kinabukasan. Kalaunan ay isinampa ng mga prosecutor ang kaso laban sa kanya para sa pag-alis sa eksena ng aksidenteng may malubhang pinsala, reckless driving, paggawa ng maling pahayag, at mga kaugnay na offense sa ebidensya. Tumagal ng buwan ang legal na proseso, pero agad nagsimula ang mga kahihinatnan. Humiling ang mga donor ng refund. Kinansela ng mga community group ang appearances at inilayo ng party leaders ang sarili sa kanya. Gumuho ang public image niya hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil inilantad ng recording ang bawat desisyon niya pagkatapos. Pumasok si Evan sa cooperation agreement. Inamin niyang nakainom siya, pero hindi nagmaneho. Kinumpirma ng mga investigador na hinimok niya si Carolina na huminto, bagaman hindi niya iniulat ang insidente matapos itong tumanggi. Nawala ang posisyon niya sa kampanya at hinarap ang sariling kahihinatnan. Hindi tulad ni Carolina, hindi na niya ako sinisi pagkatapos lumitaw ang ebidensya. Naging subject ng investigasyon ang ama ko dahil sa naitalang mga utos at pagsisikap na i-coordinate ang mga pahayag. Palagi niyang tinatrato ang katotohanan bilang mensaheng maaaring baguhin. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang sistemang hindi nagmamalasakit kung gaano siya kumbinsi. Tinapos ng dating kliyente ang relasyon sa kanya at sinuspinde ng professional association ang membership niya. Nagbitiw ang ina sa 2 charity board pagkatapos iulat ng mga mamamahayag ang papel niya sa pagprotekta sa imahe ni Carolina. Sinabi niya sa mga kamag-anak na nagtaksil ako sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapahintulot na maging pampublikong ebidensya ang pribadong panig. Hindi niya sinabing tinamaan ni Carolina si Samuel. Sinabi niyang naging pampubliko ang footage. Hindi niya sinabing hiniling nila sa akin na umamin. Sinabi niyang tumanggi akong tumulong. Kahit noon, hindi niya mailarawan ang nangyari nang hindi sinisisi ang taong tumanggi sa kasinungalingan. Ilang linggo si Samuel sa rehabilitasyon. Sa pamamagitan ng abogado niya, nagpadala ako ng pribadong liham na nagpapahayag ng panghihinayang na nasangkot ang sasakyan ko at nangakong igagalang ang hiling ng pamilya niya para sa privacy. Hindi ako humingi ng kapatawaran dahil hindi sa akin ang matanggap. Nang maglaon ay nagpasalamat ang anak niya sa mga saksi at investigador na nagpanatili ng katotohanan. Hindi niya ako binanggit at nagpapasalamat ako. Ang kwento ay hindi kailanman dapat magdiwang ng hukom sa pagsunod sa pangunahing ethical duties. Tungkol ito sa isang lalaking halos itinuring na mas mababa ang buhay kaysa sa isang political campaign. Nakumpleto ng hukuman ang buong ethics review. Isiniwalat ko ang bawat usapan, ibinigay ang mga mensahe ko kay Marcos at nag-recuse sa mga usaping may kinalaman sa ahensyang konektado sa investigasyon. Napagpasyahan ng Chief Judge na tama ang ginawa ko, pero ipinaalala na ang public confidence ay nakadepende sa visible independence gayon din sa aktwal na fairness. Bumalik ako sa bench matapos ang review. Sa unang araw ng pagbabalik, nakatayo ako ng mag-isa sa chambers at naisip ang gabi nang dumating si Carolina sa pintuan ko. Naniniwala ang pamilya ko na magiging sandata ang robe ko. Hindi. Ang pinakamakapangyarihang bagay na taglay ko ay ang kakayahang magsabi ng hindi bago malaman kung may tatayo sa tabi ko. Sa karamihan ng buhay ko, nalito ko ang endurance sa katapatan. Naniniwala akong ang pagiging mas malakas na kapatid ay nangangahulugang sumisipsip ng insulto, nilulutas ang krisis at walang hinhingi. Tuwing pinoprotektahan ko si Carolina mula sa mga kahihinatnan,
Sinasabi ko sa sarili na inililigtas ko ang aming relasyon. Sa totoo, nakatulong akong lumikha ng relasyon kung saan mas mahalaga ang kinabukasan niya kaysa sa hangganan ko. Ang katahimikan ko ay hindi lumikha ng kapayapaan. Lumikha ito ng permiso. Sumulat si Carolina sa akin 3 buwan pagkatapos ng aksidente. Ipinaliwanag ng liham niya ang pressure ng kampanya, kontrol ni Papa, obsesyon ng ina sa hitsura, at ang takot na humubog sa buhay niya. Pagkatapos ay inamin niya ang mas mahalagang bagay. Ngumiti siya ng tanungin kung sino ang maniniwala sa akin dahil gusto niyang maliitin ako. Alam niyang hindi pinansin ng mga magulang namin ang mga tagumpay ko at ginamit ang kanilang pagpapabaya bilang patunay na wala akong halaga. Nang matuklasan niyang hukom ako, ang unang tugon niya ay hindi pagmamalaki, kundi galit na nagtayo ako ng buhay lampas sa impluensya niya. Inamin niyang nalito niya ang atensyon sa pag-ibig at proteksyon sa entitlement. Binasa ko ang liham ng 2 beses at inilagay sa drawer. Hindi ko siya binisita o nangako ng pagkakasundo. Ang mabilis na pagbibigay ng kapatawaran ay maaaring maging isa pang kalasag mula sa pananagutan. Kailangan ni Carolina na tanggapin ang responsibilidad ng walang agad na ginhawa mula sa taong sinubukan niyang isakripisyo. Nagpadala ang mga magulang ko ng mensahe sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Sabi ng ina, kailangan ng pamilya ng paggaling. Sabi ni Papa, sapat na ang pampublikong kahihiyan na naranasan ng lahat. Walang humingi ng tawad nang hindi nagdadagdag ng dahilan kung bakit dapat kong patawarin sila. Nagpadala ako ng isang sagot. Hindi ako lalahok sa paggaling na nangangailangan sa akin na kalimutan ang nangyari. Isasaalang-alang ko ang kontak pagkatapos tanggapin ng bawat isa sa inyo ang responsibilidad ng hindi sinisisi ang takot, politika, pressure o ako. Hanggat hindi, huwag kayong pumunta sa bahay o hukuman ko. Tinawag itong malupit ni Papa. Tinawag itong malamig ng ina. Tinawag ko itong hangganan. Buwan ang nakalipas, tinanggap ni Carolina ang plea agreement na may kasamang pagkakulong, probation, restitution, community service at pangmatagalang restriction sa pagmamaneho. Natapos ang political career niya. Hindi na ayos ng sentensya ang pinsala ni Samuel o naibalik ang aming relasyon. Bihira ibalik ng katarungan ang mga tao sa buhay na mayroon sila bago ang pinsala. Ang layunin nito ay ipakita na may kahulugan ang mga aksyon at hindi binubura ng impluensya ang pananagutan. Naiwasan ni Papa ang pinakaseryosong kaso pero pumasok sa agreement na konektado sa obstruction at false statements. Hindi na nabawi ang reputasyon niya, hindi kriminal na kinasuhan ng ina. Gayunpaman, ang mga organisasyong dating kontrolado niya ay hindi na tinatrato ang pangalan niya bilang walang duda. Para sa mga taong pinahahalagahan ang imahe higit sa katotohanan, ang pagkawala ng kontrol sa kwento ay naging kahihinatnan na hindi nila maalis. Ibinenta ko ang SUV pagkatapos ng investigasyon. May mga bagay na may dalang alaala kahit matapos ang pagkukumpuni. Inilipat ko rin ang Judicial Commission mula sa pribadong opisina papunta sa pasukan ng bagong bahay ko. Hindi dahil kailangan kong mapabilib ang bisita, kundi dahil masyadong maraming taon akong nagtatago ng mga tagumpay para protektahan ang ginhawa ng iba. Ang kahinhinan ay hindi kailanman nangangailangan ng self-erasure. Simple ang aral. Ang bulag na katapatan ay hindi pag-ibig. Ang katapatan ng walang pananagutan ay nagpoprotekta sa mapaminsalang pattern, hindi sa mga tao. Kapag humihiling ang pamilya sa isang tao na isuko ang dignidad, kalayaan o katotohanan upang makatakas ang iba sa mga kahihinatnan, hindi iyon pagkakaisa. Ito ay eksploitasyon na nakabalat kayo bilang sakripisyo. Tinuruan ako ng edukasyon ng batas, pero tinuruan ako ng karanasan na ang hangganan ay kaalaman din. Ipinapakita nila kung saan nagtatapos ang habag at nagsisimula ang self-destruction. Ang integridad ay hindi nangangahulugang pag-abandona sa mga tao kapag sila ay nabigo. Nangangahulugan itong tumanggi na tulungan silang gawing panlilin lang ang kabiguan.
Minsan ang pinakaresponsible na paraan ng pagmamahal sa isang tao ay hayaang maabot sila ng realidad nang hindi hinaharang ang landas nito. Naniniwala ang pamilya ko na wala akong mawawala. Mali sila. May karera ako, reputasyon, tahanan at kinabukasan. Gayunpaman, kahit wala akong taglay sa mga iyon, mayroon pa rin akong bagay na wala silang karapatang kunin. Ang konsensya ko. Ang huling pagkakamali ni Carolina ay ang paniniwalang ginawa siyang mas kapanipaniwala ng taon ng favoritism kaysa sa kapatid na hindi pinansin ng pamilya namin. Akala niya ang kapangyarihan ay nanggagaling sa kampanya, donor, public attention, at mga magulang na handang ulitin ang kwento niya. Natutunan niya na ang totoong kapangyarihan ay maaaring mas tahimik. Minsan ito ay nakalock na recording. Minsan ito ay napanatiling katotohanan. Minsan ito ay isang tao na nakatayo sa isang masikip na kwarto at tumatangging magdala ng kasinungalingan. Hindi ko natalo ang kapatid ko. Ang katotohanan ang gumawa noon. Hihinto lang ako sa pagprotekta sa kanya mula rito. Kaya sabihin mo ng tapat, kung ikaw si Annalisa, protektahan mo ba ang kapatid mo, ang sarili mo, o ang katotohanan, at anong presyo ang handa mong bayaran? Salamat sa pagsuporta sa aming channel, sa panonood ng kwento. Ang fictional video na ito ay ginawa lamang para sa entertainment, edukasyon at dramatic reflection. Inaasahan namin na ipaalala nito sa inyo na ang pagkadismaya sa taong pinagkatiwalaan ay hindi nangangahulugang dapat kayong tumigil sa pagtitiwala sa sarili. Kung mayroon man, maaari itong magturo sa inyo na makinig ng mas mabuti sa mga instinct na dating hindi ninyo pinansin.